God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of reconciliation. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." The Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. It's an interesting gospel, particularly because there seems to be a longer process that the Lord asked His disciples to do with regards to what we would call reconciliation. Kung meron daw nakasama sa'yo, kausapin mo at i-point out mo lovingly, point out mo with the reason of making this person go back to something that is true at nakakabuti. Pag ayaw niya, maghanap ka ng dalawa o tatlong tao para sa ganon, makarealize niya na may taga siyang pagkakamali kasi hindi lang ikaw. It's not your word against his word. Kung wala pa, then dali mo na siya sa community. Pag ayaw pa, dun mo lang siya iti-treat na sabi nila na hindi na siya bahagi. Recent lang yan. Kung gusto nyo malaman, ang tawag po dyan ay SSPX. Alam nyo, pag sinabi kong recent, 60 years. Since 1965, ayaw nilang sumunod sa Vatican II. Ito yung grupo ng mga obispo na nag-meeting in 1962 to 65 about the Vatican Council. I was just reading last night, made me very interested before to sleep. I intended to sleep early, mga alas 10, inabot ako ng alas 11:30. Kasi it's about what was the sentiment even of Joseph Ratzinger, Benedict XVI, about the council because he was there. Anyway, the realization is that hindi naman dahil merong pagmi-meeting ng mga obispo, ng mga literado ng ating
simbahan, agree lahat. Alam nyo, ilan sila noon? 2,000. 2,142 ata ang nag-meet sa Vatican. Several months, no? Different months. And the result is after 3 years, nagkausto-usto tayo. Pero yung implementation, akala, di ba? Pag merong batas, mas mahalaga yung implementing guidelines. Took a lot of time. Until our day, itong ginagawa ni Pope Francis, at siya'y namatay na nga, na tinatawag nating synodality. So talagang mahirap po pag fixated ng isang tao na sa tingin niya, tama siya. And therefore, ginawa ng simbahan all the effort. At I believe, itong si Pope Leo, hindi po siya napika. Pero nakita niya, probably, that's what I could understand, if he is a leader of the church, na nakasasama na ang posisyon. Society of St. Pius X ang tawag dito. Anyway, ano ba ang pinaglalaban? Bakit natin itinatry na yung may mga taong may pagkakamali ay ating pinupuntahan at sinasabi natin, mag-ayos ka, maging mabuti ka. Hindi dahil tayo'y tama, kaya nga kukuha ka ng iba eh. Pero kasi ang mas mahalaga yung second part ng gospel. Kasi kapag dalawa, nag-agree, kung ano yung kanilang ipagdadasal, bibigay daw ng Diyos. Ibibigay ng Panginoon. Pag dalawa ay nag-agree, kung ano kanilang dadasal, ang Diyos makikinig. Ano pa kaya, sabi niya? Kasi when 2 or 3 are gathered in my name, I will be there with them. Ito po tayo. Kasama natin po si Jesucristo. Paano hindi pakikinggan ng Ama? Ang lahat ng ating panalangin ay, we ask you this through Christ our Lord. Tama po ba? So, ano ba tong hinihiling natin? If not, nagkaisa-isa tayo na ang ating ginugusto ay sa ikabubuti ng nakakarami. Ang tawag dyan, for the common good. And yet, of course, kahit na ang iyong intention ay common good, may iba ayaw pa rin. Mas gusto nila ang kanilang personal gain. So you can never find real unity. Alam niyo ba, may 3 persona sa isang Diyos, di ba? Tama ba ako? Baka mali ako eh. Simple lang yan. There are 3 persons in one God. Alam ko yung mga pangalan 3 to. Yan po si Ed, yan po si Mar, yan po si Fidel. Tao ka? Sigurado ka? Tao ka din, Mar. Tao ka din, Ed. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Diyos, Diyos, Diyos. Di ba? O, anong problema nyo? 3 persons, 1 humanity. Ay, mali. Si Father is God the Father. Si Son is God the Son. At si Holy Spirit is God the Holy Spirit. Or better, si Father, divinity. Hindi lang siya divine. God eh. So, divinity. At si Anak, hindi lang divine. He is divinity, God. Tayo, human. Hindi ka humanity, Mar. Hindi ako humanity. I'm just human. Bahagi lang ako ng marami. So, ibig sabihin, yung pagkakaisa ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, kasi talagang magkakaisa sila.
Kasi maging Ama, maging Anak, maging Espiritu Santo, Diyos, Diyos at Diyos. So, at least alam natin bakit tayo naiiba. At dahil ikaw ay tao at di ka sangkatauhan, at ako'y tao, hindi ako sangkatauhan, pwede tayo mag-away-away. Kasi iniisip ko, akin lahat. Ang Ama, walang pangalan, hindi si Pedro, hindi si Pablo. Ang Ama ay relasyon niya sa Anak. At si Anak, bago siya nagkatawan tao, pangalan niya Anak. Hindi siya si Pablo, hindi siya si Juan. Siya'y Anak. Relasyon niya sa Ama. At ang Spiritong Banal ay ang relasyon ng dalawa. Ang tawag doon, kindred spirit. Di ba? So, ang tatlo ay palaging related to each other. They are never absolute to themselves. Palaging gusto nila, ano ba para sa iyo, Ama? Ano ba para sa iyo, Anak? At yung para sa iyo, magkapareho silang para sa iyo, ang tawag sa kanya, Spiritong Banal. Yun ang mahirap sa atin. Kaya nga sabi niya, kapag ang dalawa ay nagkaisa sa isang dasal lamang, sa isang kagustuhan, ibig sabihin, ano bang para sa iyo? Anong para sa akin? At nagkatugma tayo. Kulang pa yon. Mas mahalaga, ano ba yung para sa kanya? Doon tayo magkakaisa. Kahit kayo mag-asawa, ano gusto mo? Yan. Ano gusto ko? Yon. O di hiwalay. Kunyari, sabi mo, ano gusto niya? Ano gusto niya? Di magtatagpo tayo. Mahirap ang pagkakaisa sapagkat tayo'y tao. Hindi tayo Diyos. Pero, pwede tayo maging kamukha ng Diyos. At kamukha lang natin ang Panginoon kapag natuto tayo magkaisa kasama niya. Kaya nga last week sabi ko, ang mga mag-asawa, kayo ba yung mag-asawa? Yung nakapula at saka nakagari. Mag-asawa kayo? Gabi-gabi ba nagsasabi kayo ng I love you? Hindi na. Kasi nasabi ko last week, ang mga mag-boyfriend, they say sweet nothings. Ang mag-asawa, they say nothing sweet. Pero alam nyo, pag sinabi mong I love you, love parang pandiwa. Love is a verb. No. God is love. Alam niyo, pag sinabi niyo I love you, I, God, and you. Sama natin palagi ang Diyos. Wala tayong problema. At kung tayo man ay hindi nagkahusto, ibigay natin sa Diyos ang kapangyarihan. Hanapin natin ang ating pinagkakaisahan. So last proof to. Meron akong nag-aral ako sa labas, sa Italy. Nakasama ko sa community. Nagtataka ako, isang Hapon. At Buddhist pala siya. Hindi siya Katoliko. Pero nag-aaral siya ng theology. So, nabigla ako. Tapos one day, I think it was towards February ba yun, March, sabi niya, Francis, you want to meet Chiara Lubick? Si Chiara Lubick of the Focolare movement, parang idol na idol ko yan kasi napakagaling na babae yan. No, she has this Focolarinos. Sabi ko, why not? I'd like to see her. Now that I'm in Italy, sabi niya, let's go to the piano. So next day, tulog kami sa isang camper. Dami kami, mga 5. Nagdadasal ako sa labas ng aking breviary. Sabi ng Buddhist, can I join you in prayer? Sabi ko, paano? Paano ba? Sabi niya, di ba upo ka, magdasal ka?
Ako, mauupo ako. Nagdadasal ako. Pareho tayong nakaupo at nagdadasal, di ba? Magkasama tayo nagdadasal. Iba siguro ang ating paraan ng panalangin sa Diyos. Pero magkaisa tayo sa panalangin. Alam niyo, for the first time, pari na ako, doon lang ako natuto na pwede para tayo makipagkaisa kahit hindi tayo magkapareho. Di ba? Di ba mag-asawa, isa lalaki, isa babae? Paano kayo magkakausto? Iba ang inyong sari. And yet, pag ano gusto niya, sigurado ako, magkakausto kayo. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Hanapin siya, isama siya, and you will find unity, peace, justice is possible. So, ang tanong ko sa ating impeachment trial na to, meron ba silang panalangin bago sila magsimula? Pinapasok ba nila ang Diyos sa equation? Kasi kung walang Diyos, wala. Tao-tao lang yan. Tama ngayon, bukas mali. Sama natin ang Diyos. Or better, tumango tayo na kasama natin ang Diyos. Maging aware tayo. Gusto niya tayong magkasama.